Eto na ata yung pinakakaiba sa lahat ng base dito sa Town Hall 18. Dahil etong base na to mga boss ay ginawa pa ng isang professional player. At kung babasahin natin yung detalye ng base na to, ay isa sa mga legendary player ang gumawa ng base na to. At etong base na to mga boss ay nakadesenyo para sa tournament para ilaban sa mga e-sports match. At etong base na to mga boss ay ginagamit din sa Legend Rank, lalo na dito sa Legend 1 dahil napakabagsik talaga ng trap ng base na to. Kaya ipapaliwanag ko sa inyo mga boss kung bakit ito yung pinakakaiba sa lahat ng nakita ko. Dahil kung titingnan nyo naman dito yung pwesto ng mga depensa, ay grabe, unang tingin pa lang halos nakakatakot ng tingnan. Dahil bukod sa napakasakit ng gitna niyan, halos napakasakit din ng labas kasi napapalibutan ng mga major defense etong buong base. Dahil kung titingnan nyo naman dito yung pwesto ng Ridge Tower, ay protektado yung masakit na depensa para maka-preheat ng todo etong mga defense. Tapos eto pa yung pinakakaiba, kung mapapansin nyo dito yung pwesto ng Revenge Tower, pati na rin tong Monolith ay nasa gilid lang yung dalawa. Ang purpose ng dalawang defense na yun mga boss ay para dyan matrap at ma-takedown yung mga umaatak dahil punong-puno ng patibong yung area na yan. At dahil ako pa lang at si Klaus ang mayroon ng base na to, kaya ipamimigay ko to sa inyo. Dahil siguradong mapapangiti ka kapag nakita mo yung resulta ng mga umaatake sa'yo. Bale, ginamit ko nga pala tong base na to dito sa Clan War League. At kung titingnan nyo naman dito yung dala ng attacker, gumamit siya dito ng RCNB. Tapos mga meta pa yung dala niyang troops. Kaya tingnan natin kung kakayanin ba ng mga throwers etong base ng pro player. Napansin nyo ba mga boss? Napakadisiplinado dito ng attacker kasi gusto niya munang tanggalin dito yung masakit na depensa. Eto kasing RC Charge mga boss ay isa sa mga pinakamalakas na atake dito sa Town Hall 18. Pero ang hindi niya dito namamalayan, habang inuubos niya dito yung depensa natin, mas lalo na palang sumasakit sa gilid yung damage ng Revenge Tower. Wala na din takas yung Royal Champion dyan dahil bukod sa napakasakit ng depensa dyan, ay siguradong buhay ang kapalit ng kanyang Royal Champion dyan. Napansin nyo ba dito mga boss? Dahil nakita niyang nasa labas lang dito yung Monolith, siguradong maaakit din yung attacker. Kasi nga naman nasa labas yung Monolith. Napakadali pa namang kunin ng Monolith kapag nasa labas lang. Pero ang hindi niya dito namamalayan, habang lumalapit pala siya dito sa Monolith, dito na pala isa-isang mauubos yung mga troops sa tiros niya. Dahil bukod sa napapalibutan ng traps yung area na yan, ay napakasakit ng nakapalibot na depensa dyan. Napansin nyo ba mga boss? Sa dami ng troops sa tiros niya kanina dyan, pero bigla-bigla na lang naubos. Siguradong napakamot sa ulo tong attacker. Dahil bigla ba naman parang naging bula, na bigla na lang nawala lahat dito yung mga troops sa tiros niya. Kaya kung gusto nyo ng ganitong klase ng base mga boss, ay walang problema. Ipamimigay ko to sa inyo. Hindi ko nga akalain na kahit walang modifier mga boss, ay nanlalaban tong base na to. At kung lalagyan mo naman ng modifier sa esports, pati na rin ng Legend Rank, siguradong pangbalagbagan ng kalalabasan yan. Dahil thrower na dito yung ginamit ng kalaban, pero 1 star lang yung inabot. Sa totoo lang mga boss, nung nakatapat ko rin to sa Legend Rank, etong si Klaus mga boss, ay ultimo 1 star lang din yung inabot ko. Kaya kung naghahanap ka pa ng mga proven and tested base layout, ay bisitahin mo lang tong page natin. Dahil bago natin ipamigay ang isang base mga boss, ay sinusubukan muna natin ito bago natin ito ibahagi sa iba nating kapwa COC player. Pero baka naman sabihing dragon lang yung katapat nito. Kaya sige, ipapakita ko na rin sa inyo mga boss kung kakayanin ba ng dragon attack etong ganitong klase ng base. Ibang iba kasi talaga gumawa ng base yung mga professional player mga boss. Kumbaga nakabase sila sa pag-ubos ng mga troops sa tiros para sa mga umatake sa base nila. Nakita niyo ba mga boss? Halos lahat ng umatake, dito talaga nabibiktima sa area na to.
Kumbaga, predicted na ng mga pro player ang paggawa ng base kung saan ba naglalapag ng mga troops yung attacker para malusaw agad yung mga troops sa tiros ng kalaban. Biruin nyo mga boss ha, 1 minuto pa lang yung atake ng ginagawa dito ng attacker, pero ubos agad dito yung mga troops sa tiros niya. Yung tipong nasa labas lang yung mga masasakit na depensa, pero yung pala yung pinakang patibong para dun agad maubos yung mga troops sa tiros ng kalaban. Kaya mag-shoutout muna tayo ng mga viewers natin na gustong magpa-shoutout dito sa page natin. Bali, shoutout nga pala sa'yo, Sonny Gerald de Palad from Angeles City, Pampanga. Shoutout na rin dito kay Jan Barrios. At syempre, shoutout na rin dito kay Marcelo, kay Rico Yans, pati na rin dito kay Jeric Nabua from Pagadian City. At kung gusto nyo pang makakuha ng iba't ibang klaseng matitibay na base gaya ng mga proven and tested base layout natin, ay pwede kayong mag-avail dito sa ating mga pro player bases para makuha nyo yung mga gusto nyo kunin. At eto namang base na in-upload natin dito sa video natin mga boss, ay ilalagay ko na lang sa YouTube channel natin yung link. Bale, subscribe nyo na lang pala mga boss yung ating YouTube channel para mas madali nyo makopy yung mga exclusive base na inilalapag natin. Kaya kung gusto nyo pa ng ganitong klase ng content about sa Clash of Clans, ay huwag nyong kalimutang i-like at i-share tong video natin. Maraming salamat sa panonood nyo guys, and to God be the glory.